Palala na ng palala ang tensyon ngayon sa buong mundo na kung saan kaliwat kanan ang nangyayaring gyera at bawat bansa sa ngayon ay nagpapalakas na ng kani-kanilang mga hukbong sandatahan at bilyong-bilyong dolyar ang inilalaang pondo. Samantalang sa Pilipinas naman, hindi ganun katindi ang suporta ng Philippine government, ngunit kahit papano ay nakakabili pa rin tayo ng mga pangdepensang armas sa kabila ng banta na pinapakita ng China sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang ibang bansa ay nag-i-invest sa mga armas katulad na lang ng libo-libong mga armored vehicles at tangke, at sa Pilipinas naman, ang ating pinupukusan sa ngayon ay mga warships at pagbili ng anti-ship missile system dahil napapalibutan tayo ng katubigan at ang malaking banta sa ating bansa ay ang mga navy vessels at dumadami na sa ngayon sa West Philippine Sea ang mga umaaligid na warships ng China. Hindi na kinakaya ng ating Philippine Coast Guard na makipagharap-harapan sa mga warships ng China, kaya sa ngayon ay rumiresponde na rin ang Philippine Navy gamit ang kanilang mga bagong warships mula sa South Korea at marami pa ang parating na mga bagong barko para sa ating bansa. Pang anti-ship exercise din ang gagawin sa balikatan dahil magpapalipad na naman ang Philippine Navy ng kanilang Sea Star anti-ship missile na isang South Korean made missile na may range na umaabot sa halos 200 kilometers. At ito ang anti-ship missile na nakakabit ngayon sa ating bagong warships. Isasabak din sa balikatan ng ating mga bagong BrahMos anti-ship missile system, ngunit inaasahang hindi muna gagamitin talaga ang missile dahil hindi pa kumpleto ang delivery ng mga ito at iilan pa lamang ang ating BrahMos missile. Patuloy din sa ngayon ang pagtraining ng Philippine Army sa mga M142 HIMARS ng Estados Unidos sa balikatan dahil nakatakda na itong bibilhin ng Pilipinas gamit ang military aid mula Amerika na kung saan may total na halaga ng nasa $2.5 billion. Ngunit maliban sa HIMARS, ang pinagkakainteresan din umano ng ating bansa ay ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS na isa ngayon sa pinaka-advanced na anti-ship missile system sa buong mundo. Gumagamit ang Nemesis ng tinatawag na Naval Strike Missile na isa sa pinakabagong anti-ship missile ng Amerika na kanilang pinalit sa lumang mga Harpoon missile at malaking upgrade talaga ang bagong missile na ito. Kung inyong titignan ay napakaliit lang ng Nemesis, ngunit wag ismulin ito dahil may range ito na umaabot sa 300 kilometers tulad sa ating BrahMos missile at nagdadala ito ng 500 pounds na titanium-cased penetrating blast fragmentation warhead. Napakahirap din i-intercept ng dala-dala nitong naval strike missile dahil lumilipad ito sa napakababa na altitude na halos ilang metro na lamang sa ibabaw ng sea level upang hindi ito ma-detect ng radar at nagsasagawa din ito ng highly evasive maneuvers bago ito tumama sa target na warship upang hindi ito matamaan ng close-in weapon system. At kapag na-detect ng isang warship kung saan nanggaling ang missile, walang problema dito dahil remote-controlled ang launcher nito kaya walang casualty kapag tamaan pa ito ng pag-atake ng kalaban. Hindi katulad sa mga BrahMos missile na maraming nag-ooperate sa mga launchers kaya risky masyado kapag nalaman ang lokasyon nito at pahirapan din ang pag-transfer ng naturang weapon system dahil na rin sa masyadong malaki ang launcher at missile nito. Madali lang din ipwesto ang Nemesis kung saan ito kinakailangan, lalo na't isa tayong bansa na binubuo ng mga isla dahil kasya ang mga ito sa C-130 military transport aircraft na pangunahing cargo aircraft ng Philippine Air Force. Kapag nakabili na rin tayo ng mga Chinook helicopters, kaya din ng mga Chinook na buhatin ang mga Nemesis launchers, kaya bagay na bagay talaga ito sa ating bansa kumpara sa ibang mga anti-ship missile system na ino-offer sa Pilipinas. Kayang-kaya din ito bilhin ng ating bansa dahil na rin sa military aid ng Amerika ang gagamitin upang mabili natin ang mga ito, ngunit kapag budget ng AFP Modernization Program ang gagamitin, ay kaya pa rin naman ito ng ating bansa dahil mas mura pa ito kumpara sa ating BrahMos missile at nabili natin ang mga ito nang walang tulong mula sa ibang bansa.
Bawat Nemesis launcher, kasama na ang dalawang naval strike missiles nito, ay nagkakahalaga ng nasa $4.2 million o nasa 225 million pesos at kalimitang nasa 9 na launchers bawat order ang binibili ng ating hukbong sindatahan. Sa ngayon, patuloy pa rin ang familiarization ng Philippine Army sa mga Nemesis launcher ng Amerika at umaasa tayong makukuha ito ng ating bansa dahil hindi sapat na BrahMos missile lamang at HIMARS ang ating mga coastal defense weapon at dapat na madagdagan pa ito ng mga Nemesis. Maganda rin naman na madagdagan pa ito ng Type 12 anti-ship missile system ng Japan na kung saan sinasabing isa din sa tinatarget ng Department of National Defense dahil na rin sa pwede na tayong bumili ng mga armas sa Japan at sinasabing mas mura din ito kumpara sa ating BrahMos missile. Ang pinakamaganda talaga dito ay umaabot sa 1,000 kilometers ang range ng Japanese missile, ngunit ang bersyon na pwede lamang nating bilhin ay ang may maximum range ng nasa 300 kilometers dahil na rin sa export control pagdating sa mga missiles. At ang mas kinagandahan pa dito ay bawat launcher ay kayang magdala ng 6 na missiles, hindi katulad sa 2 missile na kayang dalhin ng Nemesis at BrahMos. Kaya malaking upgrade talaga sa ating firepower kapag nabili ito ng ating bansa.